Mayor Baste Duterte, sususpindihin nga ba? Aba, hindi po pwede yan. Yan ay panggigipit. Yan ay nagpapakita na tayo ay nasa martial law na. At kapag kalaban ka ng gobyerno, ikaw ay patatahimikin, ikaw ay pipilayan, ikaw ay tatanggalin sa pwesto. Hindi maaari yan. Kailangan natin protektahan ang ating mayor. Yan po ang sigaw ng mga vloggers na gustong ipakalat na kaya masususpindi itong si Mayor Baste ay dahil ginigipit sila ng gobyerno, na dahil tayo ay nasa silent martial law na daw, at kung ano-ano pang pandilin lang sa taong bayan. Pero ang tanong, ipinaliwanag ba ng mga DDS vloggers na to kung bakit sususpindihin itong si Mayor Baste? Teka muna, nasuspindi na ba? Hindi pa naman eh. Bakit pinapangunahan itong mga vloggers na to? Pansinin ninyo, halos lahat ng mga vloggers, yan ang topic mula pa kaninang umaga. At meron ilan dyan, sinasabi nga na martial law na daw, na ginigipit sila ni President Bongbong Marcos at kung ano-ano pa. Kaya lang, ano po ba ang dahilan? Yung totoong dahilan kung bakit masususpindi. Kung masususpindi nga itong si Mayor Baste. Ang pagkakaalam ko kasi, kung sakali mang masuspindi si Mayor Baste, ay ito po ay nasa legal na proseso. Dahil nabalitaan na po natin na meron po mga police officers na na-relieve sa kanilang pwesto at iimbestigahan dahil po dun sa war on drugs ni Mayor Duterte. So ang tanong niyan, kikilos ba itong mga pulis na to kung walang utos mula sa itaas? Hindi nga ba a few months ago, nung nagdeklara ng war on drugs itong si Mayor Baste, na tinuloy niya yung programa ng kanyang amang si former president, yung pong war on drugs ni Rodrigo Duterte, kaya nga gustong imbestigahan ng ICC itong EJK ni former President Duterte. Na ito naman ang gustong mangyari ngayon ni Mayor Baste. Hindi po ba? Meron na pong bagong programa si President Bongbong Marcos with regards to dealing dito sa mga users, pushers, drug lords, at yung po ang bagong programa or ang style naman ni PBBM sa paglaban sa droga. So ang nangyari ito, hindi sumunod si Mayor Baste sa programa ng ating gobyerno. Gusto niyang magkaroon ng sarili niyang programa at ginaya niya yung programa ng kanyang ama. Teka muna, hindi ba ang Davao ay parte ng Pilipinas? O baka nakakalimutan ng mga Duterte yon na iisang bansa lang po ang Davao and the rest of the country. Pero ano ang gustong palitawin ni Baste? Na may sariling mundo ang Davao at siya ang masusunod sa Davao at kung ano ang desisyon niya sa kanyang mga kapulisan ay dapat masunod. Hindi po ba nabalita na a few days after pa lang or a few hours pa nga lang ilan na kagad ang napatay at ang alibay ng mga pulis nanlaban. Lagi naman ganun ang katwiran nila nanlaban, kaya tinuluyan. So, gustong palabasin ni Baste Duterte na successful yung kanyang war on drugs. Dahil ang sabi nitong mga DDS na to, mula nung naupo si President Bongbong Marcos, ay bumalik ang droga. Naging talamak na naman ang mga users, pushers, mga drug lords sa Pilipinas. Pero kung yan ay totoo at naging laganap na naman ang drugs, hindi ba dapat sa Davao ay walang droga? Dapat sa lugar ng mga Duterte, malinis. Dahil Duterte country yan at matatakot ang mga taga Davao na gumawa ng drugs dahil may posibilidad na sila ay masama doon sa mga EJK. Hindi po ba? O bakit sa Davao nababalitaan natin? Nasasabat ang droga, ang shabu, at kahit sa mga government offices ng Davao, meron pong mga nag-positive na mga empleyado. So nangangahulugan na hindi naging successful yung war on drugs kasi dapat lumaganap na ulit sa lahat ng panig ng Pilipinas ang droga pero hindi dapat sa Davao. Ang takot lang nila sa Davao, Duterte country nga yan. So isipin natin mabuti. Kung naging successful ang war on drugs ng mga Duterte, dapat sa mismong lugar nila ay wala. Eradicated dapat. Zero. Nil. Walang-wala dapat na droga dyan sa Davao. Bakit meron? Tapos isisisi ninyo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero hindi ba
nabalitaan na natin na napakadami ng mga sumurrender, ng mga drug addict, dahil yun po ang rule of law. Yun po ang gustong paandarin ng ating presidente. Pero ang gusto nga ni Mayor Baste ay sarili nila ang Davao. They will make their own rules. They will make their own laws. Tama ba yun? So kung iisipin lang natin mabuti, bakit masususpende si Mayor Baste? Dahil kung itong mga police officers na to ay iimbestigahan, hindi po kikilos yung mga yan nang wala pong utos sa mas nakakataas sa kanila. And in their case, si Mayor Baste. Dahil ang power po to control yung mga kapulisan ay nasa mga mayors. Kaya lang, hindi po nangangahulugan na gagawa na sila ng sarili nilang batas at kikilos na sila sa gusto nila nang hindi nakikiayon sa kung ano ang batas ng nasyonal. So, kung iimbestigahan yung mga police officers na sangkot sa mga tokhang na yan, hindi ba dapat imbestigahan din yung mayor? Dahil nagbitaw po ng salita si Mayor Baste na kung hindi kayo aalis, yung pong mga gumagamit ng droga sa Davao, I will kill you. So ang alibay nitong si Baste Duterte, hindi siya ang pumatay, wala siyang pinapatay. Hindi niya sinabing yung mga kapulisan niya ang papatay. Kaya lang, kung iisipin natin mabuti talaga, kung hindi kayo aalis dito, I will kill you. Alangan naman yung mayor mismo ang papatay. Kaya yan nga ang sinasabi nila nung panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil ang statements din ni Duterte dati, I will kill you, papatayin ko kayo. Pero meron bang pinatay si Duterte personally nung siya lang? Wala. Sino yung pinagbibintangan? Yung mga kapulisan. So sa kaso po ni Mayor Baste at dyan sa Davao, ang pagbibintangan ng mga pumatay ay yung mga polis. Kaya na po iimbestigahan. So syempre kung naalis muna sa kanilang mga pwesto para imbestigahan yung mga polis, dapat po damay yung mayor. Ngayon kapag napatunayan sa investigasyon na walang kinalaman si Baste Duterte, edi ibabalik siya, tatanggalin yung suspension. Ganun lang naman po yun eh. Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. So dito sa mga vloggers na ang pinapakalat lang ay ginigipit ng gobyerno, na nasa martial law na tayo, na kapag kalabang ka ng gobyerno, patatahimikin ka, or sususpindihin ka, or tatanggalin ka sa pwesto. Hindi po ganun yun. Meron po tayong sinusunod, yung tinatawag nating rule of law. At yan po ang gustong pairalin ni President Bongbong Marcos. Hindi na po pwede yung basta na lang kikitilin yung buhay na hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na idepensa yung sarili niya. Kaya nga po ang daming mga magulang na nagsabing na pagkamalan lang yung anak nila pero nasama na sa EJK. So sa tingin ko, kung kailangan suspindihin si Baste dahil lang dito sa dahilan na to, dapat po gawin yan. Para naman, maipagtanggol din ni Baste Duterte yung side niya. Maipaliwanag niya at dapat niyang patunayan at dapat mapaniwala niya yung mga taong liliti sa kanya kung siya man ay may kasalanan o wala. So itong mga vloggers na ito, huwag kayong matakot. Kung walang kasalanan si Mayor Baste, mapapawalang sala po siya. Bigyan niyo ng pagkakataon yung ating batas. Dahil kung siya po ay sususpendin, yan po ay legal. Hindi po basta sususpendin ng walang dahilan. Yun ang hirap sa inyo. Akala nyo, kayo pa rin ang batas. Akala nyo, kayo pa rin ang masusunod. Kapag hindi nangyari yung gusto nyong mangyari, kung ano-ano na ang sasabihin ninyo, ang mga ipapakalat ninyong kasinungalingan, ima-mind condition nyo ang tao, magpapavictim kayo. Kung wala pong kasalanan si Mayor Baste, wala kayong dapat ikatakot. Bayaan nyong ipaliwanag naman at depensahan ni Mayor Baste kung ano man yung akusasyon sa kanya. Because we are a country of rules and laws. Sundin po natin. Huwag po yung porke hindi nasunod yung gusto ninyo, mag-aalsa na kayo. Magbabalita na kayo ng kasinungalingan. Magpapaawa effect kayo at guguluhin ninyo at lalasunin nyo ang isipan ng taong bayan. Hindi na po uubra yan. Kung may kasalanan, panagutin. Kung wala, papalayain. Ganun lang po kasimple yan. So, doon sa mga nagtatanong, kasi may nagme-message sa akin, may kinalaman daw po ba yung lumalabas na polvoron video ni Mayor Baste dito sa magiging suspension niya? Ako po, hindi ko pa nakita yung video, ang nakita ko lang yung picture
na kamuka ni Baste Duterte yung sumisinghot ng cocaine. Na yan ang binabato nilang akusasyon kay President Bongbong Marcos. Naunahan pa ng polvoron video ni Baste Duterte. Again, napakadali na pong gumawa ng video, so hindi po natin pwede kagad paniwalaan kung totoo man o hindi yung video na yon. Dahil pwede pong dumaan sa mga, ano ba tawag doon, forensic investigation para malaman kung totoo o hindi yung video na yon. So malamang wala pong kinalaman yung kumakalat na video or yung pictures ni Baste Duterte na nagdodroga. Dahil sa ganang akin po, ang alam ko lang kung bakit masususpindi itong si Mayor, dahil kailangan niya rin pong magpaliwanag kung bakit after a few days or hours lang ba ng kanyang sinabing I will kill you or yung kanyang war on drugs, ilan na po kagad ang napatay. So bayaan po natin gumulong ang hustisya. Pero kayo, kung gusto nyo pa rin magpakalat ng mga kasinungalingan, nasa sa inyo na yan. Dahil nararamdaman ko sa ilan sa inyong mga vloggers na nagpapakalat ng balitang yan, alam nyo deep inside you kung ano ang totoo. Pero wala kayong magawa dahil kailangan nyong gawin. Kayo po, kailangan po bang masuspindi si Mayor Baste Duterte para po maipagtanggol niya ang kanyang sarili? Sa tingin nyo ba, ginigipit ng ating gobyerno ang mga katulad ni Baste na gumagawa ng sariling mundo, gumagawa ng sariling batas? Ano, para ipamuka sa ating gobyerno, para ipamuka kay President Bongbong Marcos na hindi gumagana yung kanyang paraan sa pagsugpo sa problema natin sa droga? Or simply, kayo ay nagyayabang at gusto niyang ipakita na yung inyong programa sa war on drugs ang mas effective? So, what are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.